DSWD. Ma'am, it was mentioned before na po pull out yung security nyo at papalitan. Meron na po bang update dito? Tsaka sumulat po ba kayo sa AFP regarding this? Yes, wala pang update doon sa pull-out and replacement. Nag-aantay kami sa Armed Forces of the Philippines kung kailan nila gagawin yon. Yes, nagpadala ako ng letter sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Meron lang akong mga nilatag doon na mga requests. Pinakauna doon is hindi na kami tatanggap, hindi na ako tatanggap ng replacements. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan, and kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. So yun mga kababayan, no? Sinabi ni BP Sara na kung tatanggalan pa siya ng security, mga kababayan, no, ay hindi na niya ito tatanggapin. At pinag-iisipan niya na, mga kababayan, na kukuha na lang ng private security para sa seguridad ng ating Vice Presidente, kasi parang ini-small ng ating gobyerno, no, ng AFP ang seguridad ng ating Vice President. Kaya ito ay pinag-iisipan na ni BP Sara Duterte na kumuha na lang, no, ng private security na kanyang mapagkakatiwalaan. Parang private na, mag-outsource na kayo. I mean, kasi normally naman, di ba, pag Vice President, may naka-designate dyan from the AFP, from the PNP. So, dahil nga, yun nga, may pull-out, and so, ang plano nyo para mag-outsource na lang kayo from... Yes, we are exploring private security services. Yes. So, my husband, ma'am. Huh? Would that be construed as a private? No, because there are professional security services. So that's not considered as a private army. And I do not know if these individuals are allowed to bring guns. So that makes them less of an army, ma'am, kung wala silang baril. Hindi ko alam yung sa professional security services, but that is one option that we are preparing for in case there is a pull out of the entire security detail from the Armed Forces of the Philippines. Initially, I asked my husband, and then he said that he'll make arrangements. Out of pocket lang. How much are you estimating for that? Well, wala pa kaming we have not requested for proposals yet from service providers. We have not requested a proposal yet. So, but Nakakaawa mga kababayan, no? Parang hindi Vice Presidente itong si Vice President Sara Duterte dahil sa ginagawa ngayon ng Marcos administration. So, nakakadismaya mga kababayan dahil etong si BP Sara ay nagpaubaya, no, at binigay kay President Bongbong Marcos ang posisyon sa pagkapangulo noong nakaraang eleksyon, no? At ito ang ginawa sa kanya, no, mga kababayan. Kung matatandaan nyo, nung Duterte administration, nung sa ama niya, mga kababayan, no, magkalaban din naman ang BP na si Leni Robredo at ang President. Pero hindi yan pinukusan, no? Hindi yan yung priority ni President Duterte. Bagus nakafocus si President Duterte sa kanyang mga plataforma talaga, mga kababayan, na war on drugs, pagbabago, at yun nga mga kababayan, damang-dama talaga natin yun. At yun mga kababayan, nakakadismaya dahil nga nangyayari ito sa ating bansa ngayon na tinitira itong ating Vice Presidente na naglilingkod lamang sa bayan. I think only Filipino organizations or agencies are allowed that kind of service within the Philippines. I think, Mama, I do not know. But I know that they are Filipinos, yes. Do you feel secure? No, I don't. Children? No, ma'am. No. But no, I do not feel secure. As I said, that there's always been bias because when we see, say for example, DOJ, iniimbestigahan nila
yung press con. Pero hindi nila iniimbestigahan kung bakit kami umabot doon sa press con na yon. Iniimbestigahan nila ang threat ko, no? Pero they've not ever investigated threats again. Totoo mga kababayan, no? Yun kasi nasabi yun ni Bibi Sara Duterte, mga kababayan. Dahil nga, unang-una mga kababayan, malinaw sinabi niya na kung may mangyari sa kanyang masama, nagbili na siya, mga kababayan. Kumbaga kung nag-usap-usap sila, eto ang sinabi niya, na eto ang nasa likod ng mangyayari sa kanya. But kung may mangyayari sa kanya, yun yung sinabi niya, mga kababayan. So hindi, ayon kay BP Sara, hindi siya threat, mga kababayan. Pero ikaw kabayan, no, na nanonood ngayon, sa tingin mo ba threat ang sinabi ng Vice President para sa Presidente? Against me, which are all documented, but we do not give them the information because we don't trust them at all. That's two questions right there for you. Ma'am, kasi sabi po nila mga congressman po, ma'am, kasi parang contrived lang daw yung threat ninyo. Parang it's just an imaginary threat. Like for example, si Asidre nagsabi na imaginary daw yung threat ninyo, unlike doon sa sinasabi na threat daw yung inyong threat to the First Family and Speaker Romuald. So what's your take on this po? Kasi parang dinidismiss po ng mga congressman na kayo po ay nagkaroon ng threat sa inyong buhay. Parang sinasabi nila, hindi naman, parang imaginary lang yung threat ni Vice President as opposed to sa sinabi niya doon sa press conference. What's your take on this po? Yes, we have documents, sir. We have screen caps, we have photos, we have police blotters, we have everything on file. But I never talked about it before because I felt na it was part of my job as Vice President. You get that? Aba? So, and it does not affect my work. So, all the more that it was inconsequential for me at the time. But right now, seeing that they are picking out words that I said and making a case out of it and saying that these are threats. So I think they should start with, where is this coming from? That is the question that they should ask themselves. But I don't think they'll ever ask that of themselves. So we'll just move on to the cases and the impeachment and whatever will come in the new year. Do you mention that you regret saying or making such threat to the President and the First Lady? Masyado kasi maaga yung ambisyon ng mga At yung buti na yung alam kakampi nila, ni ma'am, na Duterte, pag namatay ako, lalo na itong si Martin Romualdez, mga babayan. Masyadong maaga ang kanyang pangangampanya, no? At sabi nga ni Amy Marcos, pinsan niya, no? Ambisyoso at ayaw makinig, matigas ang ulo nitong si Martin Romualdez, mga kababayan. Masyadong maaga pa para manira, no? At mangampanya para sa kanyang pagtakbong Pangulo. Yun, mga kababayan, kung ikaw ang tatanungin, boto mo ba yung si Martin Romualdez? Naku po. hindi talaga ako, I will not die in vain. CP, you mentioned the 2028 presidential elections, that all of the attacks of the Marcos government till now is all connected to 2028. But the last time, the yes. sitting vice president, a very popular sitting vice president, was investigated for corruption allegations and refused to respond in the public forum. Natalo po siya sa elections, and I'm referring to former Vice President Jejomar Binay. Ma'am, are you concerned that your enemies would be able to turn public opinion against you and it will hurt any potential plans of you running for president? You're leading surveys as early as now. I've not seen the recent surveys, but yes, that is what they are trying to do, turn public opinion. That is the strategy. So yun, mga babayan, no, pinag-iisipan na daw ni BP Sara Duterte na kumuha na lang ng private security na magpoprotekta sa kanya, mga kababayan, dahil nga may threat ang ating Vice Presidente at kung babawasan pa ng AFP itong ating security na binigay kay BP Sara ay hindi na ito tatanggapin. At yun nga, mga kababayan,
grabe ang mga pangyayaring ito, tatapos na ang 2024 at masyadong umiinit etong political issues mga kababayan. Kahit malayo pa ang presidential elections ay ayun nga tinutugis na no at kung ano-ano ng mga ibinabato laban kay BP Sara Duterte. At yun nga mga kababayan no, kung hindi pa mumulitika ang ginagawa nila, bakit sinisingle out nila etong si BP Sara Duterte sa confidential funds mga kababayan? Na yun nga mas malaki pa nga ang confidential funds na winaldas ni President Marcos kesa kay BP Sara. So, ikaw mga kababayan, anong masasabi mo dito? I-comment mo lang yan sa comment section. At i-share na din ang video na ito para mapanood ng ating mga kababayan saan mang sulok ng mundo. Mag-ingat kayo lagi mga kababayan at